Hello, magandang araw sa inyong lahat. Ako na naman po ang nag-iisa ninyong Mama Mia and welcome back dito sa ating YouTube channel kung saan araw-araw tayong nag-a-upload ng mga panibagong storya na kakapulutan natin ng aral at inspirasyon sa buhay. Yung kahapon na itinampok nating storya ay marami po ang nag-react, marami po ang nakaramdam ng sakit sa storyang ibinahagi natin. Kaya bago po tayo magsimula sa panibagong storya ng buhay nitong araw na ito, ay nais ko munang magpasalamat sa lahat ng ating mga subscribers, sa mga patuloy na sumusuporta, at sa lahat ng mga bago dito sa ating YouTube channel. Hello po! Welcome po dito and sana ay magustuhan yung tumambay dito araw-araw kahit isang oras lang po. Ako po ang inyong nag-iisang Mama Mia, nagpapakilala po ako sa inyo. Ako po ay nagbibigay at naglalahad ng mga kwento na kakapulutan ng aral, inspirasyon at syempre mga leksyon sa buhay. Bago ang lahat, gusto ko munang batiin si Emily Lacuesta. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Vilma Falsario, Shermaine Lopez, Marwin Zelchano. Magandang araw po. Modesty 0826. Wala kasing pangalan kaya pangalan na lang, username na lang sa YouTube ang binabasa ko. Hello po kay Gloria Aragon. Avery, maraming salamat. Lalo po raw gumaganda itong ating channel. Nako, maraming salamat po sa inyong pag-appreciate ng mga pakonti-konti nating improvement. Hello po sa mga taga Singapore. Maraming salamat sa pag-appreciate nyo ng boses na bigay sa akin ng Panginoon. Thank you so much. Kay Tita Lins, maraming salamat from Hong Kong. Sabi nila kahapon, wag mo naman sana kaming kalimutan dito sa Hong Kong. Hindi ko po kayo kinakalimutan. Hello po sa inyo. Hello kay Sonny Fahura, Rizal Lopez, and syempre kay Judith McGovern. Ang ganda naman ng pangalan mo. Ang ganda ng apelyido. Nandyan siya sa Lancaster, tama ba? Pennsylvania, USA. And May Bangkaya, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kay Mehem Mabait. Sino? Hello po. And syempre kay Emily na Kapakien, maraming salamat. Noemi Lusal, kay Bebang Pinyon, Sally Buma, maraming salamat po sa inyo. Noemi Badon, Eunice Duran, maraming salamat. And sa lahat po ng mga nag-comment, mga nagpapa-shoutout na hindi natin mababasa kaagad kasi nga medyo busy po ang inyong Mama Mia. And syempre, medyo limited lang po ang time na ating ibinibigay sa ating mga pagbati. Lahat po ng mga komentaryo nyo, rest assured po, ay akin po yung binabasa sa tuwing hindi po ako umeero o hindi po ako nagre-record o di kaya nag-e-edit ng mga pinapadala nyong kwento. Ang kwento na ating ibabahagi ngayong araw ay isa po sa mga kwento na alam kong marami sa atin ang makaka-relate. Mga kwento kung saan marami tayong inaasam-asam sa ating buhay. Marami tayong mga pinapangarap, mga gustong gawin at mga gustong maabot pero sadyang mahirap at mailap yun, lalong-lalo na sa mga mahirap na katulad natin. Gaano nga ba kadali o kahirap abutin ang isang pangarap? Ikaw ba kapag may pangarap ka tapos hindi mo ito maabot-abot, gagawin mo ba ang lahat para makuha mo ito kahit ang kapalit nito ay gumamit ka na ng ibang tao? Ating pakinggan ang sulat at kwento ni B dito lamang po sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Mas masarap raw kung makukuha mo ang isang bagay na pinaghihirapan mo. Pero minsan, kahit anong hirap pa ang gawin natin, kahit anong sakripisyo pa ang ibigay natin, ay hindi pa rin sumasapat para makamtan ang iyong inaasam-asam na pangarap. Kaya minsan gumagamit tayo ng iba para ito ay ating makuha. Pero sigurado ka ba talaga na kapag nakuha mo na ang isang pangarap na labis-labis mong minimithi, ay magiging masaya ka na ng tuluyan? Dear Mama Mia, mahirap ang maging mahirap.
Yan ang kasabihang ating naririnig mula sa iba. Pero ako po ang buhay na patunay na totoo ang kasabihang yan. Ako si B, 29 years old, at ito ang kwento ng masalimuot kong buhay at love life. Pangatlo po ako sa 7 magkakapatid. Ang mga magulang ko ay parehong magsasaka mamamiya ng lupain na hindi naman sa kanila. Bata pa lamang ay alam na naming magkakapatid na salat kami sa maraming bagay. Pamamiya ako rin ng pinakakakaibang itsura sa aming magkakapatid. Not in a bad way, kundi sa magandang paraan. Ang sabi nila, ako daw kasi ang pinakamaganda sa amin. Siya nga pala, 4 po kaming babae at 3 naman ang lalaki. Matangos raw kasi at manipis ang aking ilong. Manipis din ang aking mga labi at bilugan ng konti ang aking mga mata na ang sabi ng iba ay nangungusap raw kapag tumitig. Pwede raw akong maging artista mamamiya kung tutuusin sa gandang taglay ko. Pero paano naman mangyayari yon? Nasa probinsya kami at wala namang mga agent o mga talent scout na nagagawi sa probinsya namin. Kaya nga ang beauty ko ay tanging mga taga-baryo lang namin ang nakakakita at nakaka-appreciate. Mama Mia, alam ko po, bata pa lamang ako ay marami na akong natatanggap na mga papuri tungkol sa pisikal kong anyo. At totoo niyan, Mama Mia, ay masaya ako dahil napapansin ako ng ibang tao. Naisip ko nga noon, bakit ko nga ba hindi gamitin ang itsura ko nang sa ganon ay makaahon kami sa kahirapan? Pero sino naman ang aakitin ko sa probinsya? Pare-pareho lang naman kaming mga mahihirap doon. Kung hindi po magsasaka, ay walang trabaho ang mga tao sa baryo namin. At dahil nga sa kahirapan ng aming buhay, ay napilitan po kaming magkakapatid na tumigil na muna sa pag-aaral. Hanggang high school lang ang natapos naming pare-pareho. Meron ngang isa sa amin na hindi nga nakapagtapos kahit high school, Mama Mia. Hanggang elementarya lang talaga ang kinaya niya dahil kailangan na niyang tulungan ng tatay at nanay ko sa bukid. Mama Mia, sa totoo lang ay wala ka talagang makikitang pag-asa na makakapagtapos ka ng pag-aaral kung doon ka sa probinsya namin nakatira. Ang probinsya po kasi namin, Mama Mia, ay ang itinuturing na isa sa mga pinakamahirap na probinsya ng bansa. Kaya naman hindi na po katakataka na wala ka po talagang magiging kinabukasan kung doon ka lang tatambay sa amin. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay naisipan ko po na pumunta at lumuwas ng bayan. Gusto ko kasi talagang makapag-aral, Mama Mia. Kaya ang naisip ko noon, bakit kaya hindi ko muna subukang magtrabaho at mag-ipon? At kapag nakapag-ipon-ipon na ako ng sapat na halaga ay babalik ako sa pag-aaral ko. Nung una ay ayaw pumayag ng aking mga magulang. Hindi raw maaari na mahiwalay ako sa kanila, lalo pa nga't isa akong babae. Pero ang sabi ko sa kanila, Mama Mia, ay walang kinabukasan na naghihintay sa akin doon sa probinsya namin. Kaya naman kahit ayaw nila at labag sa kanilang kalooban, ay wala na rin silang nagawa nung magdesisyon na talaga ako na lumuwas na sa aming bayan. Mama Mia, nung makaluwas ako ay naghanap agad ako ng trabaho. Hindi pala talaga madali ang makahanap ng matinong trabaho, lalo na sa katulad kong hindi man lang nakatungtong ng college. Pero pasasaan ba't, Mama Mia, nakahanap rin ako ng isang trabaho. Hindi nga po malakihan ng sweldo pero ayos na rin. May libreng tirahan na pinapatirhan sa amin ng aming amo. Kaya naman, hindi na rin ako naging masyadong magastos. Mama Mia, ang nasa isip ko talaga noon ay mag-ipon nang sa ganon ay makapag-aral na ako. Pero hindi naman yun nangyari. Dahil hindi pa nga ako nakakaisang buwan sa trabaho ko, ay pumunta na roon ang nanay ko.
Ang sabi niya may sakit raw si tatay at hindi ito makakapagtrabaho sa bukid. Wala na raw silang kinakain doon. Kaya naman nakonsensya ako, Mama Mia. Paano ko ba maaatim na aasenso ang buhay ko kung maghihirap naman ang pamilya ko, lalong-lalo na ang mga magulang ko? Kaya naman kahit wala pa akong sweldo noon ay pinangutang ko na lang sa tindahan na malapit sa tinitirhan namin ang mga pagkain na dadalhin ni nanay sa aming probinsya at baryo. Medyo malaki-laki rin po ang nautang ko doon. Mula sa bigas, mga dilata, mga instant noodles, pati na rin itlog at tuyo, Mama Mia, ay pinangutang ko doon para ipadala ko sa nanay ko. At doon nga nagsimula, Mama Mia, na hindi talaga ako nakapag-ipon dahil umaasa na rin sa akin ang aking pamilya. Hindi naman po ako makapagsabi sa kanila na kailangan ko ang kinikita ko dahil may pangarap ako. Ayoko kasi na-disappoint sa akin ang mga magulang ko, Mama Mia. Ayokong isipin nila na nagdadamot na ako sa kanila porket may trabaho na ako. Kaya naman, wala ring nangyari sa sinasabi kong mag-iipon ako para makabalik sa pag-aaral. Hanggang sa lumipas ang 4 na buwan, Mama Mia. Doon ay may nakilala po ako na isa ring tindero sa kabilang kanto. Ang itinitinda po nila ay katulad po ng mga itinitinda ng aming tindahan. Itago na lang natin siya sa pangalang Mark. Si Mark, Mama Mia, ay mabait, malambing at maalalahanin sa akin. Lagi niya akong dinadalhan ng merienda sa tuwing oras na ng merienda. Kahit medyo may kalayuan ang kanilang tindahan mula sa tindahan na binabantayan ko, ay wala pa ring mintis kung magdala ng merienda sa akin si Mark. Pilit niya rin akong pinapangiti. Sa kanya ko rin sinasabi lahat ng frustrations ko sa buhay. Sa kanya ko rin sinasabi, Mama Mia, lahat ng sakit na nararamdaman ko dahil paningin ko, Mama Mia, ay hindi na talaga ako makakaahon sa kahirapan, lalo pat pati na mga kapatid ko ay sumasandal na rin sa akin. Hindi rin naman kasi kalakihan ang sweldo ko, Mama Mia. Sa totoo niyan ay maliit na maliit lang po. Tapos may ginagastos pa ako para sa sarili ko at sa pangkain ko sa araw-araw. Tapos hihingi pa sila ng kanilang pangkain rin sa aming probinsya. Hindi naman ako makaangal noon, Mama Mia, dahil nga mula ako sa probinsya at alam na alam ko ang hirap doon. Kami nga noon, Mama Mia, ay sumasala talaga kami sa pagkain. Kuminsan 1 beses o 2 beses lang kaming kumakain sa isang araw. Maswerte na kung makatatlong beses kami pero lahat ng yun, ang ulam ay tuyo. Tapos ang kanin ay mais. Ganun kahirap sa probinsya namin. Kaya naman, nakokonsensya rin ako, Mama Mia, kung ititigil ko ang pagsuporta ko sa aking pamilya. Lahat ng frustrations ko na yon ay alam na alam ni Mark. Hanggang sa niligawan niya ako, Mama Mia. At ang sabi niya ay hindi siya magiging pabigat sa akin. Bagkos ay magiging katuwang ko siya sa pagsuporta sa aking pamilya. Noong una ay hindi ako naniniwala sa kanya. Sinabi ko na hindi naman ako nagpunta ng bayan para mag-boyfriend. Ang gusto ko ay magtrabaho hanggang sa makaahon ako sa kahirapan. Pero siguro sadyang hindi napipigilan ang bigkas ng damdamin. Dahil kahit anong pigil ko na huwag pansinin at huwag mahalin si Mark, ay nahuhulog pa rin ang loob ko sa kanya, Mama Mia. Hanggang sa dumating ang punto na sinagot ko na nga siya. At nung naging kami, Mama Mia, 3 months pa lang mula nung maging magkarelasyon kami, ay inaya na niya akong mag-sex kaming dalawa. Nung una ay hindi ako pumapayag, pero naging makulit si Mark. Sabi niya, yun daw ang tanging paraan para mapatunayan ng isang babae ang kanyang labis na pagpapahalaga sa isang lalaki. Noong una ay tutol na tutol talaga ako. Pero sadyang may kung ano kay Mark, Mama Mia, na siyang naging dahilan kung bakit po unti-unti ay napupersuade niya ako na mag-sex nga kaming dalawa. Hanggang sa isang araw ay inaya niya akong manood kami ng sine.
Pumayag ako dahil pareho naman naming day off noon dahil linggo naman. At nung nasa loob na kami ng sinihan, Mama Mia, ay pinili niya yung pinakamataas at pinakamadilim na bahagi. Yung walang masyadong tao. Akala ko, Mama Mia, ay nais lang niya na walang distorbo o estorbo sa aming panonood. Pero kakaupo pa lang namin at kakasimula pa lang ng pelikula ay laglakbay ng mga kamay ni Mark sa aking katawan. Hinahalikan niya rin ang batok ko, Mama Mia, at ang tenga ko. Nung una ay sinasaway ko pa siya. Pinipigil ko ang mga ginagawa niya sa aking katawan. Pero hindi naglaon ay nagustuhan ko na rin ang kaniyang mga ginagawa. Nagising na rin ang aking pagkababae sa kaniyang paghalik-halik sa akin. Hanggang sa nung matapos nga ang pelikulang yun, Mama Mia, ay inaya ako ni Mark sa boarding house niya. Hindi na nga ako nakapagpigil at pumayag ako, Mama Mia. At doon nga may nangyari sa amin ni Mark. Sa boarding house niya, doon ko isinuko ang aking pagkababae sa kanya. At dahil nga sa nangyari ay mas naging malapit pa kami ni Mark sa isa't isa. Mas naramdaman ko ang pagmamahal niya sa akin. Mas naramdaman ko, Mama Mia, na gustong-gusto nga niya talaga ako. Walang araw na hindi siya sweet sa akin. Walang araw na hindi niya ako hinahalikan. Walang araw na hindi niya pinaparamdam sa akin ang kaniyang pagmamahal. Hanggang sa umabot na kami ng aming 7th monthsary. Mama Mia, dito po ay nahuli ko si Mark na may ibang babae. Hindi ko alam kung papaano ko yun nagawa, Mama Mia. Basta isang araw ay bigla na lang akong kinutuban na parang may kakaiba kay Mark. Linggo noon, Mama Mia, nung ayain ko siyang manood kami ng sine. Pero ang sabi niya sa akin ay may importante raw siyang aasikasuhin. Uuwi raw muna siya sa kanila dahil may sakit ang nanay niya. Ako naman itong si Tanga, Mama Mia, ay hindi na nag-usisa pa at pumayag na lang. Dahil wala naman akong lakad nung araw na yun ay naglaba na lang ako. Pagkatapos kong maglaba ay nabagot ako kaya naisipan ko na magliwaliw na muna sa mall ng mag-isa. At nung nasa mall na ako, Mama Mia, ay nakita ko po si Mark doon. May iba siyang babaeng kasama. Inaakbayan niya yung babae at panaka-naka ay hinahalika ng pisngi nito di kaya ang tenga. Tumatawa sila na para bang ang sweet-sweet nila sa isa't isa. Para bang mahal na mahal nila ang isa't isa, Mama Mia. Hindi na ako nakapagpigil pa ng aking nararamdaman noon kaya sinalubong ko na silang dalawa. Noong makita ako ni Mark ay para po siyang nakakita ng maligno. Hindi po siya mapakali at parang tinakasan ng kulay ang kaniyang mukha. Mama Mia, namumutla po siya nung panahon na yon. Nung tinanong ko siya kung sino yung babae ay nagtaray yung babae sa akin. Sabi niya ako raw ang sino. Matagal na raw siyang girlfriend ni Mark. Magda2 taon na raw sila. Doon, Mama Mia, naisip ko na ako pala ang babaeng itinatago ni Mark. Ang kapal ng mukha kong sumugod-sugod sa kanila. Ang kapal ng mukha kong magalit agad doon sa babae. Pero ako pala itong nang-aagaw. Bigla akong tumigil sa pagiging matapang ko, Mama Mia. Hinarap ko si Mark at saka sinabi ko na aantayin ko ang paliwanag niya. Doon ay umalis na lang ako sa mall na yon at pumunta sa tinitirhan ko. Pagdating ko doon ay nakatanggap agad ako ng mga text messages mula kay Mark. Meron ding mga tawag, Mama Mia, na hindi ko sinasagot. Yung mga text messages niya sa akin ay hindi ko rin binubuksan. Ayoko, Mama Mia, na makita ko doon ang paliwanag niya. Iyak lang ako ng iyak noon buong magdamag. Hanggang sa sumapit na ang umaga ay wala rin akong naging choice kundi ang bumangon, maghanda at magtrabaho na. At nung nasa tindahan na ako ay nauna pa sa akin doon si Mark. Humihingi siya ng tawad sa akin, Mama Mia. Ang sabi niya, yun daw kasi ang araw na talagang hihiwalayan na niya yung babae. Hindi lang daw talaga ito pumapayag.
Mama Mia, dahil nga isa akong dakilang tanga at isa akong babaeng nagmamahal ng lubusan kay Mark, ay pinaniwalaan ko ang kanyang mga paliwanag. Pinaniwalaan ko siya, Mama Mia, at muli ko siyang tinanggap sa buhay ko. Ganun nga siguro talaga kapag sobra kang nagmamahal. Lahat kaya mong tanggapin kahit pa nga niloloko ka na. Pero Mama Mia, in fairness naman kay Mark, ay tinawagan niya yung babae sa harapan ko at sinabi niyang tapos na silang dalawa. Narinig ko pa sa kabilang linya na umiiyak yung babae at nakikiusap kay Mark na wag na muna nilang tapusin ang kanilang relasyon. Pero naging matigas si Mark at dun nga ay natapos ang kanilang relasyon sa isang tawag. Naaawa ako doon sa babae, Mama Mia, oo, totoo yan. Pero aaminin ko rin po na kinilig ako sa ginawa ni Mark na yun para sa akin. May parte sa puso ko at sa pagkatao ko, Mama Mia, ang naboost ang confidence dahil sa palagay ko ay ako ang nagwagi sa puso ng lalaking pareho naming minamahal. At dahil nga sa nangyaring yun ay ibinigay ko ulit ang buo kong pagtitiwala kay Mark. Hanggang sa ang pagtitiwalang yun, Mama Mia, ay nagbunga po ng isang pagbubuntis. Kaka-celebrate lang namin noon ang aming first anniversary nung malaman ko na nagdadalang tao ako. Nung malaman yun ni Mark, Mama Mia, ay nagsuggest siya na mag-live-in na raw kaming dalawa. Para raw mas makatipid kami at para mas maalagaan niya ako at ang baby namin. Kinilig na naman ang lola niyo. Magaling talagang magpakilig ng babae si Mark. Magaling siyang magsabi ng mga salita na nakakapagbigay buhay sa puso ng isang babae. At doon nga, Mama Mia, ay pumayag ako na magsama na kami ni Mark sa iisang bubong. Hindi po yun alam ng mga magulang ko. Wala pong ibang nakakaalam dahil sa totoo lang ay hindi na naman pumupunta ang mga magulang ko sa akin, lalo na kapag hindi naman nagmimintis ang pagpapadala ko sa kanila ng pera. Pero Mama Mia, nung nagsama na kami ni Mark ay doon ko naisip na hindi pala talaga madali ang maging asawa. Napakaraming challenges na hinarap namin. Una na doon ay ang mga babae na nakakatrabaho ni Mark. Mama Mia, selosa kasi talaga ako. Siguro nakaapekto rin sa akin nung minsan na niloko ako ni Mark. Kaya naman kahit na siguro ay walang katuturan ng pagsiselos ko ay hindi ko pa rin napipigilan ang aking sarili. Lagi ko pa rin siyang naaaway lalo na kapag matagal siyang umuwi tuwing gabi. Kapag natatagalan siya sa daan ay kung ano-ano na ang pumapasok sa isipan ko. Kaya naman lagi akong umiiyak noon. Si Mark naman ay nakikita kong nagkokonsumisyon siya, Mama Mia. Dahil sabi niya baka maapektuhan raw ang baby namin sa kakaiyak ko. Baka raw magkaroon pa ng komplikasyon at baka raw dagdag gastos pa. Mama Mia, isa rin po sa mga pinag-aawayan namin ni Mark ay ang pera. Dahil katulad ko ay sumusuporta rin si Mark sa kanyang pamilya. Katulad ko, Mama Mia, ay breadwinner din po si Mark. Kaya naman, dahil hindi naman kalakihan ang sweldo naming dalawa, ay nagkukulang pa rin kami sa aming mga pang-araw-araw na pangangailangan. Hanggang sa nakapanganak na nga ako, Mama Mia. At nung manganak na ako ay mas dumoble pa po ang hirap namin pagdating sa pera. Hanggang sa isang gabi habang nag-uusap kami ng masinsina ni Mark, ay nabanggit niya sa akin na mag-a-abroad na lang daw siya. Mama Mia, aaminin ko na natuwa ako sa narinig ko sa kanya. Dahil sa wakas ay nagkaroon na rin ng mas mataas-taas na pangarap ang lalaking minamahal ko. Magkakaroon na rin ng tsansa na makaahon kami sa kahirapan. Mama Mia, hindi po ako sumalungat sa naging desisyon niya na mag-abroad na lang. Sa totoo niyan ay isa pa ako sa mga sumuporta sa kanyang mga naging desisyon. Masayang-masaya ako noon, Mama Mia. At ang sabi ni Mark, kapag nakaalis na raw siya ay dapat mag-resign na rin daw ako sa trabaho nang sa ganon ay makapag-focus ako sa pag-aalaga ng aming anak. Dapat raw matutukan ko ang anak namin dahil mag-isa na lang ako nagagabay rito. Naiintindihan ko naman si Mark, Mama Mia.
Kaya naman pinagtulungan talaga namin para makalabas na siya ng bansa. At nung makaalis na nga siya ay nag-resign na rin ako sa trabaho ko. Mama Mia, naging maganda naman po ang takbo ng relasyon namin ni Mark. Naging maganda ang takbo lalo na ng aming financial status. Sa umpisa Mama Mia, lahat po ay tumatakbo ng maayos. Maganda ang pasok ng pera sa amin at maganda rin ang takbo ng lahat ng bagay sa aming mga buhay. Nagpapadala po si Mark ng pera na sumasapat naman sa pangangailangan namin ng naming mag-ina. Alam ko, Mama Mia, na nagpapadala rin po si Mark ng pera sa kanyang mga magulang. Pero hindi po ako umaangal noon, Mama Mia, dahil una ay hindi naman kami kasal ni Mark. Kaya alam ko na wala po akong karapatan na pigilan ang pagsuporta niya sa kanyang mga magulang. Pangalawa, pamilya rin po yun ni Mark. Maging ako, Mama Mia, kapag may sumusobra po sa pinapadala ni Mark sa akin, ay pinapadala ko rin yun sa mga magulang ko. Sa totoo niyan ay umaangal pa noon ang mga magulang ko dahil natigil ang pagpapadala ko sa kanila ng ilang buwan. Doon ko na nga inamin sa kanila, Mama Mia, na nabuntis na ako at nawala na ako ng trabaho dahil nag-aalaga na lang ako ngayon ng bata. Katakot-takot na sermon ang inabot ko sa mga magulang ko. Napakatanga ko raw para magpabuntis. Alam ko naman raw na ako ang inaasahan nilang lahat. Bakit raw pinabayaan ko sila? Sa totoo niyan, Mama Mia, ay nasaktan talaga ako sa mga sinabi ng mga magulang ko. Para bang ginawa nila akong gatasan, Mama Mia. Parang ginawa nila akong kalabaw na ang tanging silbi sa buhay ay magtrabaho ng magtrabaho para sa kanila. Pero kalaunan ay nagkaayos rin naman ang aming relasyon ng pamilya ko. Lalo na nung nagbibigay na ako ng paunti-unti mula sa mga padala ni Mark sa akin. Mama Mia, ang buong akala ko ay magtuloy-tuloy na ang magandang buhay namin ni Mark. Umabot ng 1 taon na maayos kaming dalawa at ang pamilya namin. Hanggang sa unti-unti ay nararamdaman ko na parang nagbabago na si Mark. Madalas na niya akong inaaway at pinupuna ang konti kong pagkakamali. Sa tuwing tumatawag siya, Mama Mia, ay hindi na po paglalambingan ang nangyayari sa aming dalawa, kundi puro na lang away. Hanggang sa umabot sa punto, Mama Mia, na konti na rin kung magpadala ng pera sa akin noon si Mark. Noong una ay wala lang sa akin. Ang buong akala ko ay baka bumaba lang ang sweldo niya o baka hindi siya nakapag-overtime kaya ganon. Pero nung umabot na ng 4 na buwan na ganun pa rin ang padala niya, Mama Mia, na halos kalahati na lang sa pinapadala niya dati, ay hindi ko na po napigilan ang sarili kong magreklamo kay Mark. Nung sinabi ko sa kanya ang angal ko, Mama Mia, ay nagalit siya sa akin. Bakit raw ako umaangal? Sapat naman daw yun para sa pangangailangan namin ni baby. Bakit raw siya pa ang sumusuporta sa pamilya ko? Nalaman ni Mark, Mama Mia, na sinusuportahan ko ang pamilya ko gamit ang perang pinapadala niya sa akin. At dahil doon, dahil sa sobrang galit na naramdaman niya, ay natigil po ang aming komunikasyon. Hindi na rin sumasagot si Mark sa tuwing tinatawagan ko siya o tinitext. Hanggang sa nakablock na ako sa lahat ng mga social media accounts ni Mark, pati na rin sa cellphone niya, Mama Mia. Hindi na po ako makatawag sa kanya. Laging call forwarding na lang po ang nangyayari. Noong una ay iyak lang ako ng iyak. Hindi ko alam, Mama Mia, kung ano bang nagawa kong kasalanan. Oo, may kasalanan ako dahil hindi ko sinabi sa kanya yung pagpapadala ko ng pera sa mga magulang ko. Pero hindi ba dapat, Mama Mia, alam na niya yun? Hindi ba dapat alam niya dahil simula pa lang ng relasyon namin, alam naman niya na sinusuportahan ko ang mga magulang ko. Tapos siya ang nagpatigil sa akin sa pagtatrabaho, kaya dapat alam niya, Mama Mia, na may kukunin talaga ako sa perang pinapadala niya para ibigay sa mga magulang ko. Pero hindi yun naintindihan ni Mark. Bakit ganun, Mama Mia? Ako ay naintindihan ko naman ang pagpapadala niya ng pera sa mga magulang niya. Dahil ba siya ang gumikita sa aming dalawa?
Dahil ba sa siya ang nag-aabot ng pera sa akin? Oo nga at wala akong trabaho pero ako naman ang nag-aalaga sa anak naming dalawa. Dahil doon, Mama Mia, ay naisipan ko na puntahan na ang mga magulang ni Mark. Nais kong kausapin nila ang anak nila nang sa ganon ay magkaayos kaming dalawa ni Mark. Nais kong humingi ng tulong sa kanila, Mama Mia. Pero nung makarating ako doon, ay iba po ang timpla ng mga magulang niya sa akin, pati na rin ang kaniyang mga kapatid. Mama Mia, napakilala na naman ako ni Mark noong kami pang dalawa ay nagsasama sa iisang bubong. Nung una ay napansin ko na hindi talaga maganda ang pakikitungo ng nanay niya sa akin, pero okay naman ang kanyang tatay at mga kapatid. Pero nung araw na yun, Mama Mia, ay pare-pareho po silang hindi ako masyadong pinapansin. Hindi ko na lang po yun ininda at sinabi ko na lang sa kanila ang pakay ko kung bakit ako nandoon sa kanila. Pero nagulat ako sa mga sinabi nila, Mama Mia. Ang sabi nila ay kalimutan ko na raw si Mark. Mag-move on na raw ako dahil si Mark ay matagal na raw nag-move on mula sa akin. May iba na raw si Mark sa ibang bansa at kasal na raw siya sa ibang babae doon. Nung una, Mama Mia, ay hindi talaga ako naniniwala. Ang buong akala ko ay sinisiraan lang nila si Mark sa akin nang sa ganun ay mas solo nila ang perang pinapadala ni Mark. Pero pumasok ang kapatid niya sa kwarto at kinuha niya ang cellphone niya. Mama Mia, may ipinakita po siya sa aking mga larawan. Larawan ni Mark na ikinakasal sa ibang babae. Pinay rin ang babae, Mama Mia. Sa totoo lang, ay sumigaw ako ng sumigaw noon sa sobrang sakit na aking naramdaman. Hindi ko talaga matanggap ang ginawang yun ni Mark sa akin. Bakit niya ako pinaasa, Mama Mia? Bakit niya po hindi sinabi sa akin ang totoo? Bakit po siya ganoon, Mama Mia? Wala naman akong ginawang mali sa kanya. Oo, mali ang ginawa kong pagpapadala ng pera pero dapat na pag-uusapan naman namin yon. Mama Mia, 2 buwan din po akong hindi nakatulog o nakakain ng maayos. Buti na lang at meron pang natitira sa mga pinapadala ni Mark sa akin noon kaya nakakasurvive pa kaming dalawa ng anak ko. Hanggang sa isang araw ay nagising na lang ako, Mama Mia, na sinabi ko sa sarili ko na hindi pwedeng lagi na lang akong ganito. Hindi pwede na wala akong gawin sa buhay ko. Mamamatay kaming dilat ang mga mata ng anak ko kapag nagkataon. Kaya naman naghanap ako ng trabaho, Mama Mia. At napasok ako bilang isang sales lady sa isang tindahan ng damit sa may palengke. Mama Mia, nung una ang pakay ko talaga ay magtrabaho lang para sa aking anak. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Sa ikalawang pagkakataon, Mama Mia, ay may ipinadala siyang lalaki sa akin. Itago na lang natin siya sa pangalang Vincent. Si Vincent po, Mama Mia, ay mabait at maalaga. Nanliligaw siya sa akin pero nung una, Mama Mia, ay hindi ko po talaga siya pinapansin. Ang tingin ko sa kanya noon ay pareho lang silang dalawa ni Mark. Ganun na po ang naging tingin ko sa mga lalaki. Kahit si Mark lang naman ang nanakit sa akin. Masakit na masakit sa akin ang nangyari sa aming dalawa ni Mark, Mama Mia, kaya naman hindi ko binibigyan ng pansin noon ang panliligaw sa akin ni Vincent. Pero Mama Mia, naging porsigido po si Vincent sa kanyang panliligaw sa akin. Araw-araw niyang pinapatunayan sa akin na magkaiba silang dalawa ni Mark. Araw-araw niyang pinapakita sa akin, Mama Mia, kung gaano niya ako kamahal. Maalaga siya at napakabait. Kaya naman, Mama Mia, hindi ko na rin napigilan pa ang sarili ko na mahulog sa kanya. Na-in love ako kay Vincent, Mama Mia, hanggang sa sinagot ko na nga siya. Nagsama na rin kami sa iisang bahay at itinuring po ni Vincent na parang tunay niyang anak ang anak ko kay Mark. B, kapag magpakasal na tayong dalawa, gusto ko ampunin ko ang anak mo, ha?
Nang sa ganon ay maisunod sa akin ang pangalan niya. Mama Mia, napakasaya ko nung araw na sinabi yon ni Vincent sa akin. Naisip ko kasi Mama Mia, na iilan na lang ang mga lalaking katulad niya. Iilan na lang ang mga lalaking gagawin ang lahat mapanindigan ng isang batang hindi naman siyang gumawa. Ang buong akala ko Mama Mia ay nakakita na ako ng jackpot kay Vincent. Pero totoo nga pala ang sinasabi nila. Tsaka mo lang madidiskubre ang iba pang mga ugali ng partner mo kapag nagsasama na kayo sa iisang bubong. Mama Mia, meron po akong nadiskubre na pangit na ugali ni Vincent. Siguro lahat naman tayo ay may mga pangit na ugali. Pero kakaiba po ang ugaling ito ni Vincent, Mama Mia. Sadista po siya, lalong-lalo na pagdating sa sex. Mama Mia, gustong-gusto niya yung mga pantasya na parang sex slave niyang isang babae. Oh, Mama Mia, sinasaktan ako ni Vincent sa tuwing nagtatalik kaming dalawa. Gumagamit siya ng iba't ibang mga material na bagay. Lubid, pantali, o minsan Mama Mia ay pamalo. Gustong-gusto niya rin yung mga role-playing. Kung minsan ay pinapasuot niya ako ng uniforme ng isang estudyante. Para sa akin Mama Mia, ay kahindik-hindik po yun. Bakit may mga ganun siyang pantasya? Kung minsan naman Mama Mia, ay pinapasuot niya ako ng mga banal na kasuotan. Hindi ko na lang babanggitin dito kung ano para wag nang magalit ang ibang relihiyon sa akin. Hindi ko po gusto ang bagay na yun. Pero sadyang mahal ko si Vincent, Mama Mia. Kaya natatakot ako na baka iwan niya ako kapag hindi ako pumayag sa mga gusto niyang gawin naming dalawa sa kama. Kaya pumapayag ako, Mama Mia. Alam mo ba, Mama Mia, nakapagtapos na si Vincent at nakapagparaos na siya sa akin, ay punong-puno po ng mga pasa ang katawan ko. Minsan po ay nilalatigo pa niya ako habang ginagalaw niya ako sa kama. Minsan naman ay tinatali niya ako at wala akong magawa habang ginagawa niya ang lahat ng gusto niya sa aking katawan. Pero pagkatapos naman noon, Mama Mia, ay nagiging sweet na naman ulit si Vincent. Pagkatapos niya akong parausan sa kama, ay naging mabait naman siya sa akin. Binibigay niya sa akin lahat ng gusto ko. Bumabawi naman siya sa pag-aalaga sa akin dahil kapag pinagbibigyan ko siya sa kama, ay siya naman ang nagluluto at naglilinis ng bahay. Kaya naman inisip ko na lang noon na normal lang talaga yun. May kanya-kanyang trip ang tao at nagkataon na ganito ang trip ni Vincent. Tinanggap ko na lang, Mama Mia, na ganun po siguro talaga ang lalaking minamahal ko. Hanggang sa umabot po ng ilang buwan ng relasyon namin at nalaman ko na buntis na ako, Mama Mia. Pero nung sinabi ko yun kay Vincent ay hindi po siya natuwa. Wala siyang naging reaksyon, Mama Mia. Pagkatapos kong sabihin na buntis ako, ay tumayo na lang siya at ang sabi ay maliligo na raw siya at papasok na siya sa kaniyang trabaho. Mamaya na raw namin pag-usapan ng lahat kapag nakabalik na siya. Ako rin naman ay may trabaho rin nung araw na yun, kaya naman Mama Mia ay dali-dali ko pong inasikaso ang anak ko at hihahatid ko pa ito sa paaralan. Pagkahatid ko sa anak ko sa paaralan ay pumasok na rin ako sa trabaho. Nung nasa trabaho ako ay hindi po talaga ako mapakali. Hindi ko alam kung ano ang reaksyon ni Vincent sa sinabi ko sa kanya na nagbubuntis na ako. Mama Mia, parang pakiramdam ko ay hindi masaya noon si Vincent. Pero pilit ko yung iwinawaglit sa isipan ko. Ang totoo niyan ay napagalitan pa talaga ako ng boss ko dahil para raw akong wala sa sarili ko nung araw na yon. Pagkatapos po ng aking trabaho, ay sinundo ko po ang anak ko, Mama Mia, at ibinilin ko muna ito sa kaibigan ko na ninang niya. Sabi ko ay may pag-uusapan lang kaming mahalaga ni Vincent.
Ang gusto ko, Mama Mia, ay hindi marinig ng anak ko kung ano man ang pag-uusapan namin ni Vincent dahil hindi nga ako sure sa kanyang reaksyon kaninang umaga kung masaya ba siya sa pagbubuntis ko. Mama Mia, nung makauwi ako ng bahay ay nandun na si Vincent. Kinamusta niya ako at nagluto pa nga siya. Kinagabihan ay ako na muna ang nag-initiate sa kanya para may mangyari sa amin sa kama. Pero naging malamig si Vincent, Mama Mia. Ang sabi niya ay ayaw niyang nakikipagtalik sa isang buntis. Hindi raw talaga yun parte ng kanyang pantasya. Oo, nasaktan ako sa sinabi niyang yun pero binaliwala ko na lamang. Hanggang sa mabilis na lumipas ang isang linggo. Isang araw, Mama Mia, umuwi ako ng maaga dahil medyo masakit ang ulo ko. Dala siguro yon ang aking pagbubuntis kaya nahihilo ako sa trabaho. Nag-half day na lamang ako at buti na lang pinayagan ako ng boss ko. Ngunit pagkarating ko ng bahay ay may nakita po akong sulat sa may kusina namin. Nasa ibabaw yon ng lamesa. Akala ko, Mama Mia, ay bill po yun ng kung ano-ano kaya kinuha ko. Ngunit pagkakita ko ng sulat ay abot-abot ang kabang aking nararamdaman. Ang sulat ay galing po kay Vincent. B, pasensya ka na ha. Hindi na kasi kita mahal eh. Hindi na ako na-challenge sa'yo at na-e-excite. Ikaw nang bahala sa magiging anak natin. Kung gusto mong ipalaglag, okay lang din. Buti na lang kung ipapalaglag mo hanggat maaga pa. Wala naman akong pakialam dyan dahil hindi ko naman yan mahal. Huwag mo na akong hanapin. Masasayang lang ang oras mo. Maging masaya ka na lang sa piling ng mga anak mo. At magiging masaya rin ako sa magiging panibago kong buhay. Pagkabasa ko noon, Mama Mia, ay agad po akong pumunta sa silid namin ni Vincent at binuksan ko ang cabinet. Nakita ko nga po na wala nang ni isa mang bagay na pagmamay-ari niya na nandoon. Kinuha na niya lahat ng mga damit niya. Dali-dali akong lumabas ng bahay at nagpa-load para matawagan siya. Pero hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Kina-cancel niya, Mama Mia. Umiyak na lang ako ng umiyak noon. Pagod na pagod ako noon, Mama Mia. Hindi ko alam kung paano ako magsisimulang muli. Hindi ko alam, Mama Mia, kung ano bang meron sa akin. Kung ano bang kamalasan o sumpa meron ako. At bakit lahat ng mga lalaking minamahal ko ay ganun ang pakikitungo sa akin. Mama Mia, minahal ko naman talaga ng totoo si Vincent. Kung ganito lang pala ang gagawin niya sa akin, ilisin sana ay hindi na niya ako niligawan pa noon. Nananahimik naman ako, pero pinursigin niya ako. At nung naangkin na niya ako at ang buong pagkatao ko, ay basta-basta na lang niya ako iiwanan sa ere. Pero tulad ng nakaraan kong breakup ay wala pa rin akong ibang nagawa. Wala akong nagawa, Mama Mia, kundi ang mag-move on. Umuwi muna ako sa amin at sinabi sa mga magulang ko ang sitwasyon ko. As usual, galit na naman sila sa akin, Mama Mia. Pero ang sabi ko, susuportahan ko sila pati na ang magiging anak ko. At ang isa ko pang anak. Doon na muna sa kanila ang mga anak ko, Mama Mia, dahil ako ay magtatrabaho at magpupursigi para sa kanila. Pagkatapos ko ngang mga anak, ay inihabilin ko ang mga anak ko sa mga magulang ko. Naghanap ulit ako ng trabaho, Mama Mia. At nung makapagtrabaho na ako, ay nag-concentrate na lang talaga ako sa pagtatrabaho at hindi na ako nag-e-entertain pa ng mga lalaki. Oo, at meron pa rin nanliligaw sa akin pero hindi ko na pinapansin ang mga yon. Iniisip ko na lang na magiging distraction lang sila at magiging pangatlo ko lang break up kung papayag na naman ako na magpaligaw. Kaya naman umabot ng halos 2 taon ang pagiging single ko. Hanggang isang araw, Mama Mia, ay may nakilala ako na isang matandang lalaki. Halos 40 years po ang pagitan ng edad naming dalawa.
Napunta po siya sa tindahan dahil may binili po siyang tsinelas at nasira raw po ang sapatos niya sa kakalakad sa palengke. Naghahanap raw po kasi siya ng lobster na kanyang uulamin kinagabihan. Marami siyang naging kwento sa akin. At dahil sa paningin ko ay mayaman siya at maraming bibilhin, Mama Mia, ay kinausap ko po siya at nilambingan ko talaga ang pakikipag-usap ko sa kanya nang sa ganon ay maakit siya na bumili ng marami. Hindi naman ako nagkamali, Mama Mia. Hindi lang po isang tsinelas ang binili niya noon, kundi maraming tsinelas. May mga damit rin ang sabi niya ay para raw sa kanyang katulong at driver sa bahay. Dun ko nga naisip na mayaman nga siguro ang lalaking ito. At hindi nga ako nagkamali. Dahil nung matapos siyang mamili ay may tinawagan siya, Mama Mia. At ilang saglit pa ay may pumarada na magarang kotse sa harapan ng tindahan ko at pinasakay siya ng isang lalaki. Yun siguro ang driver niya dahil mukhang naka-uniforme pa ito. Meron pala talagang mayaman sa bayan namin. Ang akala ko noon ay wala. Mama Mia, nagpatuloy ang buhay ko. 2 linggo ang nagdaan nung bigla na namang bumalik yung matandang lalaki. This time ay nagpakilala na siya sa akin. Itago natin siya sa pangalang Alberto. Si Alberto, Mama Mia, ang sabi niya ay hiwalay na raw sila ng kanyang misis. Ang misis niya raw ay nasa Amerika. Siya rin daw ay sa Amerika dati nagtatrabaho. Pero nung mag-retire siya ay mas pinili niya raw na dito na sa Pilipinas manirahan. Ang mga anak raw nila ay may kanya-kanya ng mga buhay na halos kasing edad ko lang o mas bata pa ako. Nakikipagkwentuhan ako kay Alberto dahil palagi siyang maraming binibili sa tindahan. Nagugustuhan rin siya ng boss ko, Mama Mia, at nagugustuhan rin ng boss ko ang pag-e-entertain ko kay Alberto dahil marami po siyang kinikita mula rito. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, pagbalik ni Alberto ay niyaya niya po akong kumain sa labas. Ayoko sanang pumayag pero ang boss ko na mismo ang nagsabi sa akin na okay lang daw na payagan niya ako basta makuha ko na raw ang kota ko nung araw na yon. Kaya naman, Mama Mia, binayaran ni Alberto ang kota ko nung araw. At ang sabi niya ako na raw ang kumuha ng mga damit doon para sa akin at sa pamilya ko. Napilitan ako noon, Mama Mia, na makipag-lunch date kay Alberto. Pero nung nakausap ko na siya, ay hindi naman pala pang matanda ang kanyang mga topic. Oo nga, at mas may malawak siyang wisdom kaysa sa akin. Pero na-enjoy ko naman ang makipag-usap sa kanya, Mama Mia. Hanggang sa araw-araw na lang po na nagpupunta si Alberto sa tindahan namin. Hanggang sa niligawan na nga niya ako, Mama Mia. Noong una ay nasiwa ako dahil sa laki ng agwat ng edad namin sa isa't isa. Pero hindi nagtagal, Mama Mia, ay naisip ko rin na kung noon ay ginagamit lang ako ng mga lalaking nakakarelasyon ko, bakit ngayon hindi ko nalang gamitin si Alberto? Nang sa ganon ay makaahon naman sa kahirapan ng pamilya ko. Total ang sabi niya ay hiwalay naman sila ng kanyang asawa. Kaya naman, Mama Mia, pumayag na akong magpaligaw sa kanya. Hanggang sa sinagot ko na nga si Alberto, Mama Mia. At nung sinagot ko na siya ay hindi na siya pumayag pa na magtrabaho pa ako doon. Isinama na niya ako sa bahay niya sa Maynila. Sabi niya, doon na raw kami titirang dalawa. Hindi na raw kailangan pa na magtrabaho pa ako dahil ibibigay niya raw sa akin ang buhay na mala prinsesa na kailanman ay hindi ko naranasan. True to his words, Mama Mia. Naging totoo nga si Alberto. Lahat nga ng kailangan ko ay binigay niya, pati kailangan ng mga magulang ko. Mama Mia, pati bahay namin ay pinaayos niya at binili niya ang lupang sinasaka ng mga magulang ko. Pati na rin ang lupa na pinagtirikan ng bahay namin ay binili niya para sa amin. Oo, hindi ko mahal si Alberto. Oo, ginagamit ko lang siya. Pero masayang masaya naman ako sa mga nangyayaring yun sa buhay ko, Mama Mia, dahil nakikita ko naman
na umaasenso kahit papaano ang pamilya ko. Nakikita ko rin na masaya sila sa akin. Hanggang sa isang araw ay sinabi sa akin ng mga magulang ko na bakit hindi ko na lang daw pakasalan si Alberto. Nang sa ganoon ay tuluyan ng maging maayos ang buhay ko. Pero hindi ko alam kung paano ko yun i-open up kay Alberto, Mama Mia. Ang naisip ko noon, tama nga ang mga magulang ko. Matanda na si Alberto at mayaman din siya. Anumang oras ay pwede siyang mauna sa akin sa huling hantungan. Kaya kailangan kong i-secure ang future ko at ang future ng mga anak ko. Pero Mama Mia, nabigla po ako nung gabi na kausapin ko na si Alberto tungkol sa pagpapakasal. Pakasal? Nako mahal, hindi tayo pwedeng magpakasal. Ang sabi niya sa akin. Nabigla ako noon. Naisip ko na baka naiisip nga ni Alberto na pera lang ang habol ko sa kanya kaya sabi niya ay hindi kami pwedeng magpakasal. Naglungkot-lungkutan ako noon, Mama Mia. Bigla akong hinalikan ni Alberto at ang sabi niya sa akin ay hindi kami pwedeng magpakasal dahil hindi pa napawalang bisa ang kasal niya sa misis niya. Hindi pa raw sila nagpa-annul dalawa. Dito raw po kasi sila sa Pilipinas ikinasal, Mama Mia. Kaya dito dapat aasikasuhin ang kanilang annulment. Kaya naman, nakiusap ako kay Alberto na asikasuhin ang annulment niya sa kanyang misis nang sa ganun ay makapagpakasal na kaming dalawa. Sabi ko sa kanya ay nais kong maging opisyal niyang asawa. Nais kong ipagmalaki sa buong mundo na siya ang mister ko. Nakita ko naman na kinilig si Alberto sa sinabi kong yun kaya naisip ko na baka pagbigyan niya ang nire-request ko. Pero Mama Mia, lumipas na lang ang ilang buwan ay hindi pa rin inaasikaso ni Alberto ang annulment nilang dalawa ng kaniyang misis. Kaya doon ko naisip, Mama Mia, na sadyang wala nga siguro talagang pagpapahalaga sa akin si Alberto. Kung ginagamit ko siya para sa pera, ay baka ginagamit niya rin ako pamparausan niya. Kaya sa sobrang galit ko noon ay hindi ako umuwi ng bahay. Nagbar ako kasama ang mga bago kong kaibigan. At nung nagbar kami, Mama Mia, ay may nakilala ko doon na isang lalaki. Naka one night stand ko po siya. Pero hindi natigil sa one night stand ang relasyon naming dalawa. Nagpatuloy kami sa lihim naming pagkikita hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay nalaman ko na lamang na buntis po ako. Sa ikatlong pagkakataon ay nabuntis ako. 3 na ang magiging anak ko mula sa 3 iba't ibang lalaki. Hindi ko alam kung paano ko yun sasabihin kay Alberto. Dahil si Alberto po, Mama Mia, ay nagpa-vasectomy na 20 taon na ang nakakalipas. Kaya hindi na siya makakabuntis pa. Kaya malalaman niya, Mama Mia, na niloloko ko siya kapag malaman niyang buntis ako. Sa totoo lang ay naisip ko noon na ipalaglag na lang ang bata. Total ay enjoy lang naman ang relasyon ko sa ama niya. Wala namang halong pagmamahal. Pero hindi po kinakaya ng konsensya ko. Oo, hindi ako mabuting babae. Oo, gumagamit ako ng tao para umasenso ako sa buhay. Oo, pineperahan ko lang si Alberto. Pero hindi naman ako mamamatay tao, Mama Mia. Hindi ko lubos maisip kung papaano kitilin ang buhay ng sarili kong anak. Kaya naman, hindi nagtagal ay hindi ko na rin naitago pa kay Alberto ang tunay kong kalagayan. At nung malaman nga niya ang pagbubuntis ko, Mama Mia, ay bigla siyang inatake sa puso. First attack, Mama Mia, naging fatal agad at nakoma agad siya. Lumipas ang halos 2 linggo ay tuluyan pong binawian ng buhay si Alberto. Mama Mia, nakonsensya po ako sa mga nangyari. Alam ko po na kasalanan ko kung bakit inatake si Alberto. Pero inisip ko na lang noon na baka oras na niya talaga at yun lang ang paraan para makahantong siya sa kanyang huling hantungan.
Nung mamatay si Alberto ay nagsiuwian ng kanyang mga anak at ang kanyang asawa. Nung nasa burol po ako, Mama Mia, ay pinaalis po ako ng mga anak ni Alberto. Wala raw po akong karapatan doon. Mama Mia, ang sabi nila ay isa lang akong hamak na kabit ng kanilang ama at wala raw akong karapatan na manatili sa tabi niya. Dahil ang tunay na may karapatan raw sa kanya, lalo na ngayon na wala na siyang buhay, ay ang kanyang pamilya at tunay na asawa. Masakit yun para sa akin kahit hindi ko naman minahal si Alberto. Pero bitbit ang mga naipon ko, bitbit ang mga alahas na bigay sa akin ni Alberto, ay umuwi ako sa probinsya namin. Naisip ko noon, Mama Mia, na magnenegosyo na lang ako. Naisip ko noon na okay na rin naman dahil malaki-laki na rin naman ang naipundar at naibigay sa akin ni Alberto. Pero hindi pa nga ako nakapag-isip kung anong inenegosyo ko, Mama Mia, ay bigla na lang akong sinugod ng mga anak ni Alberto at ng asawa niya sa bahay namin. Mama Mia, doon ay pinamukha nila sa akin na isa akong babaeng manggagamit. Ang sabi nila ay babawiin raw nila lahat ng mga naibigay sa akin ni Alberto. Lahat daw, Mama Mia, at wala silang ititira sa akin. Nagmalaki pa ako noon dahil ang buong akala ko ay hindi nila magagawang bawiin sa akin ang mga naibigay na ni Alberto. Wala kasi talaga akong alam sa batas, Mama Mia. Sabi ko nga sa inyo, high school graduate lang po ako. Wala po akong alam sa kahit na anong bagay. Pero Mama Mia, ay pinabarangay po ako ng asawa ni Alberto. At pagkatapos sa barangay, ay inakyatan niya po ako ng mga kaso. Mama Mia, dun ko nalaman na kapag pala may ebidensya na ang isang kasal ng lalaki ay bumili ng property para sa kanyang kabit, ay maaari pala yung bawiin ng asawa anumang oras. Yun po ang nangyari sa akin at sa mga ari-arian na binigay sa akin ni Alberto. Wala pong natira, Mama Mia, maliban sa iilang alahas na naitabi ko. Pati ang bahay at lupa ay kinuha rin nila. Pati na ang lupang sinasaka ng mga magulang ko. Mama Mia, balik square one po ako. Ngayon po ay pilit ko pong itinataguyod ang mga anak ko sa pagtitinda ko ng kung ano-ano. Nag-online selling po ako, Mama Mia. Ginamit ko po ang konting pera na itabi ko na hindi nila nakuha para makapagsimula ng maliit na negosyo. Sa awa naman ng Diyos ay medyo nakakaraos naman kami, pero malayong malayo po sa maganda at marangyang buhay na naibigay sa akin noon ni Alberto. Mama Mia, dito ko naisip na wala pala talagang magandang maidudulot kapag ang mga bagay na pinapangarap mo ay hindi mo paghihirapan. Kapag gagamit ka lang ng ibang tao para makatungtong sa mga pinapangarap mo. Darating at darating din pala talaga ang araw na lahat ng mga nakuha mo, lahat ng akala mong sayo, ay babawiin at babawiin pa rin mula sayo. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at maraming salamat sa pagbibigay mo ng oras para basahin itong kwento ng buhay ko. Kung tatanungin niyo ako kung mag-aasawa ba ako, o kung may papasok pa bang lalaking muli sa puso ko, sa ngayon, Mama Mia, ay ayoko na po. Hindi po ako nagsasalita ng tapos dahil hindi ko po hawak ang bukas. Pero sa ngayon, tigil na muna. Ceasefire na muna sa love life. Sa ngayon, mas uunahin ko na muna ang pagtataguyod ko sa 3 mga anak ko. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia. Muli po ay maraming salamat sa pagbibigay mo ng oras para basahin itong kwento ng buhay ko. Lubos na gumagalang, B.
Nako, B, tunay ngang pwedeng bawiin ng legal na asawa ang anumang bagay na binili ng asawa niya para sa kanyang kabit. Kapag napatunayan ng korte na ang isang bagay na binigay sa iyo ng isang lalaking may asawa na ay galing sa pera niya na pinagpaguran niya sa pension niya o di kaya mula sa trabaho niya, sa sweldo niya, maaari po yang bawiin ng asawa niya mula sa iyo. Nasa law po yan. Ganun po ang karapatan ng isang legal at tunay na asawa. Hindi lang po yun pagiging papel. Siguro nga para sa iba na nagmamahal na ng ibang babae o ibang lalaki at hindi na nila mahal ang kanilang mga asawa, sa tingin nila ay papel lang ang kanilang marriage contract, ang kanilang marriage certificate. Pero hindi po yun ganun. Malakas po ang laban ng mga legal kung tutuusin at kung dadalhin lang nila ang lahat sa korte. Masaya naman ako, B, na kahit sa lahat ng pinagdaanan mo, ngayon ay naisip mong mag-focus na sa mga anak mo. Naway tuloy-tuloy na ang pagbabago mo sa iyong buhay. Hindi kita huhusgahan, B, dahil hindi ko alam kung ano ang mga pinagdaanan mo sa buhay. Pero sana sa susunod, kung makikipagrelasyon ka ulit sa isang lalaking matanda, sana siguraduhin mo na single o di kaya ay annulled o di kaya ay wala talagang kahit na ano pang responsibilidad sa buhay. Nang sa ganoon ay hindi ka na muli pang mauto. Nang sa ganoon ay hindi ka na muli pang magamit. Dahil sa totoo lang, yung nangyari sa inyong dalawa ni Alberto ay ikaw ang kawawa. Lahat naman binigay mo sa kanya. Siguro pinagsilbihan mo siya na parang isang asawa. Sarili mo, pagkababae mo, pagkatao mo, binigay mo sa kanya. Ang akala mo ay ang kapalit ng mga sakripisyo mong yun, ng pagbibigay mo ng sarili mo sa kanya, ay ang pera at mga naipundar na ari-arian. Pero sa huli lahat ng yun ay nawala rin pala sa'yo. Hindi nga talaga magandang gumamit ng ibang tao para umasenso sa buhay. Magdasal at manalig kayo sa Panginoon at saka magtrabaho kayo ng malinis at magtrabaho kayo ng disente. Pasasaan ba't ibibigay rin ng Panginoon sa iyo ang mga bagay na nararapat para sa iyo. Kung mamarapatin niya na maging mayaman ka at makaahon sa kahirapan ay mangyayari at mangyayari yun, B, kapag ang tinatahak mong landas ay ang landas na gusto ng Diyos para sa iyo. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pakikinig nyo sa kwentong ito ni B. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng kanyang buhay, huwag po kayong mag-atubili na i-like at i-share ang video na ito. Huwag rin po ninyong kakalimutan na pwede po kayong mag-share ng mga sarili nyong kwento ng inyong buhay at karanasan. Mag-email lamang po kayo at mamamiacdo0317@gmail.com. Sa mga hindi pa po nakakapanood ng iba pa nating mga kwento, pakiclick lang po ang mga link na makikita nyo sa inyong screen at i-direct na po kayo sa mga bagong kwento o sa mga nakaraang kwento na hindi nyo pa po nakikita o naririnig. Maraming salamat po muli sa lahat ng ating mga subscribers. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe pero nanonood ngayon at umabot sa puntong ito ng video natin, please do click subscribe and click the notification bell para lagi po kayong updated sa bawat video at kwento na ating i-upload. Muli po ay nagpapasalamat po ako sa malaki ninyong pagtitiwala sa akin sa mga storya ng inyong buhay. Ako pong muli ang inyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.